halimbawa, sinabi mo, ban ang Pogo, pumalakpak si Risa Ontiveros, tumayo sila. Yun pala, 2 weeks before, may IGL na. Internet Gaming Licensee. Na ang pangalan, iniba. Pero ang operation, kapareho. At mas malawak pa. Kasi pwedeng pumasok pati ang online sabong na palisensyahan mo. Hindi lang ang Pogo. So, pangalawa, Pogo po, hindi Sogo. Pogo yun. Pogo po ang pinag-uusapan. Pinalakpakan din siya sa sinasabi niyang West Philippine Sea. Hindi niya inamin na nanloloko siya. Why? Wala po sa dokumento ng United Nations o sa UN arbitral ruling na may West Philippine Sea. Imbento po yan nila Paquito Ochoa. Wala po yun. South China Sea po ang tawag dyan. Hindi naman ibig sabihin sa China yan. Pero wag mong lukuhin ang taong bayan sapagkat ito na ang binabalik namin sa iyo. Yung iyong kakapalan na manindigan at panindigan ang panluloko at pagsisinungaling validates dito sa claim na binabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpa-drug test ka man o hindi, the fact na ayaw mo, tinatalikuran mo, nagbabalidate, something is seriously wrong with you, Mr. President. Thank you, Ka Eric. Since Ana, yes, Sir Jay. maiksi lang ito. Bago ako manawagan kay Presidente Marcos Jr., kasi may panawagan ako sa kanya bago tayo magwakas eh. Dahil hindi ako nakatulog sa aeroplano. Isipin mo lahat ng mga kasalubong sa akin, totoo ba na addict yung Presidente? Eh, paano ko sasagutin? Eh, hindi ko naman alam. No? Isipin mo, tapos sasabihin na, pag hindi ka sumagot, sasabihin nila, pinagtatakpan mo pa yung Presidente mo. Yung mga ganon. Pero ako, na-concern lang ako dun sa Pogo mo, na IGL. Tapos ngayon, mismong tagapag-course, ang nagsasabi, meron silang request na i-exempt yung 12. Oo. Di ba? Parang, ano ba itong kartarantaduhang ito? No? So, Mr. President, yun, ang panawagan ko lang, magpa-test na ho kayo para matapos na ito kasi ang hirap sagutin ng mga tao, no? Ako sasagutin ko po kayo. Sige po. Sa tingin ko lang, opinion ko lang po ito medyo siguro na sobrahan at naging addict siya sa anesthesia. Oo, kasi wala nang pakiramdam. Hindi na alam, wala nang pakiramdam sa mamamayang Pilipino. So, joke po yun. Joke, okay? Banat, so, di banat. umano. Inawit lang. I-explain ko sa iyo ang drug addict. Kasi ang drug addict, pagkagising niya, ang una niya iniisip, droga. Yung hit niya. At pagpikit niya ng mata niya, yan ang huling iniisip niya. No? So, marami tayong alam na kwento, no? Our families, hardly any Filipino families untouched by drug addiction. So, marami akong may kilala ho, kaibigan ko noon, nung nasa droga siya. Kahit yung pang chemotherapy ng nanay niya, ninakaw niya, pambili ng droga. Kahit yung tuition ng anak niya. No? So that's the only thing that matters to a drug addict is not yung nababaha or namamatay sa gutom or kung hindi droga. At paano maging tuloy-tuloy yung kanyang habit. So, I'm kind of pissed off right now kasi napakadaming problema ng Pilipinas pero ang pinag-uusapan natin ay droga, 'di ba? Drug addict na yung habit ng Pangulo supposedly tas hindi siya sumasagot, 'di ba? So meron pa siyang pa-technical working group pa, meron pang paganyan-ganyan pa, may task force pa si Ben Abalos, 'di ba? Benher Abalos, tapos si DND Secretary, sumusumamo pa sa US government, meron pang ganun, magpa-hair follicle test ka na lang. Diba? Yun lang yun. Otherwise, tama yung sinasabi ni President Duterte. Your refusal to undergo a hair follicle drug test is the best proof not only of the video's authenticity, but worse, your drug addiction. Sir Banat, gusto ko lang ibalik natin dun sa, kasi na-mention natin affected yung, ang leadership ng Pangulo natin is in question now because of the issue dun sa video na yon. And nagtatanong yung mga kababayan natin, kasi after lumabas yung video, tapos nagsona, pinoint out din ni Sir Banat kanina na langit na yung nagsalita, no? Kasi after niya sinabi yung regarding sa flood control, binaha tayo, hindi lang sa Metro Manila,
sumailalim ito sa, for the person, no, state of calamity, at hindi lang yung Batangas and other parts pa, no, na talagang ganito yung sitwasyon na hinarap natin. And then, we have a president in question ang kanyang leadership dahil nga na hindi niya inaamin or may dapat ba siyang aminin kung gumagamit siya ng illegal na droga. And I would like to get a comment, no, dun sa panel natin kung paano nga ba na-lead ng ating Pangulo itong problema natin, especially sa issue sa, ito sa baha. Of course, kunin ko sa KOJC na side kasi sinabi na ni Sir Banat kanina na binabalikan na ng langit ang ating Pangulo. I'd like to get the side of Sister Nori. Okay. At sundan ko lang din yung sinabi ni Sir Banat kanina na talagang ang Diyos na rin ang parang nag-intervene. Totoo. Kasi sa mga nangyayari ngayon, kagaya nga ang nature na ngayon ang parang humuhusga sa mga sinasabi ng ating presidente. Kasasabi lang niya ilang days lang sa SONA na meron nga siyang 5,500 na natapos na mga flood control programs or mga projects. Pero ano ang nangyari? Hanggang bubong, for the first time, no, sa panahon natin ngayon, ang baha, grabe. Umabot na yata sa bubong ng bus. Marami, nakita na natin yung kalamidad na nangyari. Ayan, hindi na natin, walang nakapigil. Ang dami pa niyang reason kung bakit ganon. Marami silang alibay. So makikita talaga natin ang capability ng presidente na ito. Ang dami namang dumaang bagyo o kahit na yung undoy, alam na natin yung rainfall hindi ganon kataas. Pero hindi naman talaga bumaha ng ganon ang nangyari. Nakikita natin kung ano na ang nangyayari ngayong hatol sa nangyayari sa ating bansa. So, first time na talagang ang baha, talagang grabe yung pangyayari. Ang tanong na naman ngayon, di ba, sabi din niya, na-mention ng presidente natin, nag-clean up drive. Nag-clean up drive sila sa mga basura. Pinapakita na naman sa mukha nila, pinapamukha talaga kung anong klaseng meron tayong pamahalaan ngayon. Tingnan mo naman yung basura. So, kasalanan naman ng basura. Pero totoo yun, sinabi nilang clean up drive. Pero kung makikita natin mga kapatid, no, sa lahat ng mga mamamayan sa Pilipinas, ito yung itsura ng Pilipinas ngayon. Trash, basura, kalamidad. Nagre-reflect yan, di ba, sa utak ng leader. Kung ano ang leader, yun yung nakikita natin. Exactly kung ano ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi kung maayos yung leader, maayos yung kanyang pag-iisip, maayos ang kanyang pamamahala, hindi hahantong sa ganito ang sitwasyon ng ating bansa. Magpapasalamat lang kami as a KOJC full-time miracle worker that the kingdom nation is here. And it is a kingdom, it is a nation within a nation. Frankly speaking, the kingdom nation is a first world nation within a third world country. Sorry to say. Kaya nga binakakumpara. Makikita natin na kalunos-lunos talaga ang Pilipinas dahil sa leader. For our part, sa KOJC, nakita naman natin, maraming nagtetestify, hindi lang kami, parang self-serving magsalita. Pero, kung napapansin nyo, kung ano ang kultura ng kingdom, kung ano ang kultura ng mga mamamayan, kung anong nasa isip, nagre-reflect kasi yun kung anong kapaligiran natin. Kaya nananawagan na kami ngayon sa Pilipinas, ano ba talaga ang dapat na magiging leader natin dito sa bansa? Kailangan talagang matino. Kasi nga ito, maghihintay pa ba tayo ng kalamidad? Kasi sinabi na may big one pa na darating. May big one pa, paano na lang? Ano na ang mangyayari? Maagapan pa ba yan? So, yun lang din ang masasabi natin, no? Nagsasalita yung presidente natin, pero may hustisya kasi ang langit. God is watching. So, sa nangyayari ngayon, makikita natin, pinapakita sa mukha natin, anong klaseng pamahalaan meron? Anong klaseng utak ng leader meron? So, para sa amin nakikita kasi namin kung anong klaseng buhay meron dito, anong klase, ano ang ginawa ng aming mahal na pastor, dito sa, simple lang, dito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ at sa lahat-lahat pa ng compound, hindi lang dito sa Davao, sa Manila, kung saan-saan man merong kingdom. Kasi yun nga, reflection din talaga yan ng leader. Kaya nasasabi natin na dapat naiwasan na yun. Kaya yun lang din ang tanong namin. Tanong natin, tapos kung makaalipos na kasi kayo sa kingdom at kay pastor, dinidiin nyo siya. Pero titingnan naman natin kung sino yung matuwid, sino yung tama, sino yung nasa katuwiran, sino yung nasa tamang pag-iisip, ganon. So, yun lang masasabi ko na mag-isip-isip na tayo kung
Tama pa ba? Nasa tamang pag-iisip pa ba yung pamahalaan natin sa nangyari ngayong kalamidad? Hihintay pa ba tayo ng ibang kalamidad na first time sa pamamahala ni Bongbong Marcos na ganito yung kalamidad na dinananas natin? Huwag na nating hintayin na meron pang kalamidad. Kasi sa nangyayari ngayon, we know that God is intervening in this country. So, yun ang masasabi ko sa mga pangyayari. Marami pa. Huwag na natin pong hintayin na meron na namang judgment na magbababat sa bansang ito at sa pamahalaang ito. Miss Ana, rejoinder Yes, briefly. Harry. Thank you, Sister Nori. Ang sukatan ng isang leader, kung siya ay matino at maayos at naglilingkod sa kanyang mamamayan, ay sa panahon ng krisis at kalamidad. 30 hours pa po after nag-react si Mr. Marcos na bumabaha na at nalulunod ang mamamayan sa Metro Manila at sa paligid ng mga rehiyon. 30 hours bago siya makapag-react. Walang predisposition, walang forward deployment, walang foresight, walang pre-planning. Paano ang koordinasyon ng rescue? Paano ang koordinasyon ng relief? Paano ang koordinasyon ng rehabilitation? Wala. Nagpa-kaway-kaway sa itaas ng truck, ng military truck. Hindi to first time na ginawa niya. Nung sumabog ang bomba muli sa gymnasium sa Marawi State University, Sunday, Sir Jay, alas 7 ng umaga, linggo, walang statement mula sa Malacanang at sa Pangulo at hindi siya nakita until Monday. Kasi Sabado, nag-attend ng kasal, nag-party, todo-todo. Ito po ay mga consistent pattern ng pagkakaroon ng kawalang kakayanan at walang pagbibigay kahalagahan sa kanyang tungkulin bilang Pangulo. We hate to compare things. Sasabihin nila, kinukumpara natin si Duterte at si Marcos. But we cannot avoid doing so. Si Rodrigo Duterte, kahit may edad na siya, physically, kumpara mo kay Marcos, kung ikukumpara mo siya, iba ng kanilang edad, mas malayo. Pero si Duterte, hands-on. At makikita mo ang decisiveness, deliberate and categorical pag nag-decide. Kaya nga tinapos niya in less than 4 months ang Marawi siege ng ekstremistang mga teroristang ISIS Mauti. Sa Pilipinas lang nangyari yon. Hindi yan nangyari sa Aleppo at sa iba pang bahagi ng Syria, sa Iraq, sa Middle East na nagkaroon ng problema taon bago nila matapos yon. Dito sa kanya, less than 4 months. COVID pandemic. Marami pong mga question, tama si Sister Nori, ng Kingdom of Jesus Christ. Napakadelikado ng kalagayan ng bansang ito. Subalit, mas nakakabahala din po equally. Kung hindi man equally, ang pananahimik ng maraming mga tradisyonal na oposisyon na dapat pumupuna sa ganitong kalagayang napakalubha ng pagkawala ng kapasidad at kredibilidad at integridad ng pamunuan. We're talking about traditional gatekeepers so-called of democracy. We are calling out on them. Hindi nyo ba nararamdaman ito? 30 hours bago mag-react ang presidente and the only thing that he can do is magkaway-kaway sa military truck at magbigay ng abubot at adborluloy sa mga tao. And he cannot command a conference how to orchestrate a whole of government mobilization in times of crisis. Failure of leadership, miserable failure of governance ang nakikita natin kay Mr. Marcos. You know, you are talking seriously about this, but this brings to mind the words BBM. So with respect to Marawi, with respect to the recent bombing, it should be Bomba Bomba Marawi. And with respect to the recent SONA, it should be Baha Basura Mo. Yan ho yung question. Ano po yung susunod? Ano pa ang susunod na ibig sabihin ng mga words BBM? Thank you, Attorney Dina. Sir Bana? Ako po may lang konting panawagan sa ating mga kababayan at maging sa ating Pangulo. Naalala ko lang, kasi di ba laging sinasabi nila this is about Duterte supporter against BBM supporter. Hindi po ito, actually itong nangyaring baha na to ay sampal na ho sa mamamayan. It's time for you to wake up. Hindi lamang po Duterte supporter ang nagrereklamo.
kayo po ay apektado na. Naalala ko po yung nasa Biblia, alam niyo po yung 10 plagues na nangyari sa Ehipto noon at kay Moses. Ang tagal ho, bago ho talaga magising yung leader, yung Pharaoh, bago ho palayain ang Israel. Kung matatandaan po natin yun. Same din ho ngayon. Tayo po ay ginigising na, hindi lamang po ang ating gobyerno, pati tayong mamamayan. Kailangan pa ba tayong umabot ng maraming sakuna bago tayo magising? Kailangan na ho nating magsalita, kailangan na po nating ibigay ang ating opinion. Hindi na po ito labanan ng Duterte o Marcos. Ito'y labanan ng pangit na pamumuno ng gobyerno. Naalala ko yung kwento patungkol doon. Pinakawalan yung mga Egyptians nung kinuha na yung anak, yung panganay niyang anak. Kwento lang naman yun, ha? Totoong kwento yon na nasa Biblia. But anyway, masagot ko yung kay Ka Eric na ang tagal daw mag-react ng Pangulo. Ang hinihingi nilang reaction, ang hinahanap nila ay si BP Sara. Siguro dapat si BP Sara, no, ang nag-react. Kasi yan po ang kumakalat sa social media. Asan si BP Sara? Hindi ko alam kung may sakit yung presidente, bakit si BP Sara hinahanap, or wala sa katinuan. Ewan ko, dapat ba, attorney, mauna si BP Sara maggawa ng statement? O mauna ang presidente? Hindi naman kasi tayo abogado, so itanong natin. Pwede ba kahit hindi ako abogado, pwede ko sagutin po natin ni Dinah. Ang problema kasi dito sa administrasyon na ito, kahit yung mga kaalyado nila at yung mga bayaran nila, naghahanap talaga ng butas sa mga Duterte. Malas nila ang huhusay na public servants, 'di ba? So, yung sinabi ni Coach Oli kanina yung tungkol sa ni Dada pala kanina tungkol sa hinihingi ni Trillanes na tax na yung bank account or something ni PRRD. Hindi kasi magnanakaw si PRRD, no? Kahit na bali-baliktarin mo, hindi talaga siya magnanakaw. Nandito kami sa Davao ngayon. Alam na mga Davaoenos yun. Tsaka alam ko yung bahay niya, alam ko yung pamumuhay niya, napakasimple. Tsaka mga totoong lingkod bayan. Si Vice President ay gayon din, no? So, bakit makahanap lang sila ng konting kahit katawa-tawa? No? Pipili a public servant na talagang nagsisilbi. Kahit na ano pang gawin mo, siya pa din ang most trusted kasi siya ay nagsisilbi ng maayos. So yung mga sa ambisyoso dyan na gusto pang tumagal ang gusto pa yung mag-term extension, simple lang talaga, magsilbi kayo sa Pilipino at mamahalin namin kayo at iboboto namin kayo kung totoong nagsisilbi kayo. Kasi ganon ang itinuro sa atin ng mga Duterte. Yan ang brand nila. No? Thank you, Dr. Ray. Meron pa gusto dumagdag? Okay, let's move on to another topic po. Sorry, sino may magdadagdag? Wala na. Kasi this press conference, gusto din namin ma-discuss yung mga nangyayari din dito sa KOJC. And for the past, kahit matapos ng isang buwan, marami pa rin intimidation na nangyayari dito. And because of that, kasama ko ngayon si a reporter natin, anchor ng SM9, si MJ Mondihar, to ibigay itong question ito sa ating panel. Maraming salamat po at good evening po sa ating distinguished panel. Sa aming pong pag-iikot sa KOJC compound, ang mga KOJC full-time miracle workers po ay napapansin ang patuloy at minsan ang labis na bilang po ng mga pulis na nagbabantay sa labas po ng compound na nagbibigay po ng kwestiyon sa lahat po ng manggagawa ng bansang kaharian kung ang mga pulis po ba na nandito ay nakabatay pa rin po sa kanilang mandato not to serve and protect. So para po sa ating distinguished panel, lalo po sa ating mga legal counsel, napapansin niyo po ba na parang nagiging private army na ng administrasyon o ng pamahalaan itong mga pulis at nagsiserve sa interes ng mga politiko at ng mga nakaupo? Maraming salamat po. Thank you. Based on the evidence that we have been able to collect so far and the cases that we have been able to file so far, it would appear so. It would appear so. But again, we were able to talk with
head of the, not me personally, but my associate was able to talk with the PNP Highway Patrol Group. And may nakita ko kaming order, nabasa po niya yung order, dated July 15, 2024, issued by Colonel Patay, who was still then the head, asking the PNP Highway Patrol to really conduct operations against, in the section where the central headquarters of the kingdom is. However, ayaw niya magbigay ng kopya ng order. Ang sabi niya, hingi na lang kayo sa PRO 11, Regional Office 11. So far, hindi pa ho kami nakahingi ng kopya, which is why now I'm challenging the PNP. If there really is an order, can you please bring it out? So that we can really see that is not true. Because unless and until we see that there is no such order, lahat po ng nakikita namin nakapalibot po ang mga pulis na sasakyan sa kingdom. I don't know if they're still thinking that Pastor Kibuloy is within the compounds and will how do you call it, give himself up. Pero yan po ang nakapagtataka. Bakit nandito? If you are supposed to serve and protect, I saw a video there. Bakit nyo tinatakpan yung mga mukha ninyo sa mga citizens, sa mga kingdom citizens who are trying to ask you why you are there? Why are you hiding your faces? If you really, ayan o, klarong-klaro po o, nagtatago sila. Ayaw nila ipakita yung mga mukha nila. So what does that mean? If you really are here to serve and protect, you would show your faces. Why are you hiding your faces? So it would appear so, based on the actions of the police and based on the evidence that we have gathered and based on the evidence that we have filed before the authorities. May tanong lang po ako sa ating mga abogado. Meron po bang pwedeng ikaso kung ang isang pulis ay nagtatago ng kanyang identity, ayaw magpakita ng letter o order, o di kaya ng kanyang ID? It depends on the situation. However, in this case, it would appear so, pwede po. Lalo na in connection with the things that they have been doing to the kingdom. Like I said, in the Kitbog cases that we have filed, marami pong John Does. Bakit po? Kasi po yung mga staff na nag-raid po sa mga IPs, they were in full battle gear. Their nameplates were hidden by their vests. And they were wearing face masks. Full face masks. So, hindi ho makita yung mga mukha nila. In fact, when the June 10 incident happened here in Davao City, I was one of those who talked with the police. And when we asked them to remove their face mask, ayaw pa po nila. It took the Deputy Director of Operations for Region 12 to make them remove their face masks and write their names on the logbook. Kasi parang ayaw nila gawin. So, yan po, I think we can do that because again, then that would just show the pattern of deniability that they want to show to the public. I would also like to add, because tama yung sinabi ni Attorney Daina na it's a case-to-case basis. Yung nangyari sa June 10 na pag-conceal nila ng kanilang identity during the implementation of whatever that was is really, sinight namin yun sa case building namin that it's an aggravating circumstance of disguise under Article 14 of the Revised Penal Code. What is the effect if that will be the case or if that will be appreciated? That will increase the penalty of the crime complained of because they are hiding their identity in the commission of the offense. Now, in this case, their constant surveillance in the vicinity of the KOJC Central Compound, which they have to consider that this is a safe space. This should be a haven of peace, considering that this is not only a church, but also a school. So they have to consider na may mga estudyante dito. Okay? And so, I want to point out itong batas. We have this law, itong Safe Space Act. Although,
the Safe Spaces Act would refer to the gender-related cases. But in Section 2 of the said law, Republic Act 11313, there is this declaration of the state that the state recognizes that both men and women must have equality, security, and safety, not only in private but also in public places, particularly educational and training institutions. In this case, the compound is also a school. Nandyan ang JMCFI. And I have students in law school. My wife is also a student in med school. And also the friends of my wife are also telling me that we are somehow afraid of continuing to go in the campus because how can we learn? How can we pursue our study kapag ganito palagi yung environment ng educational institution? It will greatly affect the learning of the students. Sometimes we cannot deny the fact na nagsisimula na ngayong law school ngayon eh. But seeing the students, it seems na merong fear. Instead of focusing on the lesson, there is this fear. Kasi pagpasok pa lang nila dyan sa school, may mga commotion na minsan. Okay? May police elements na all over. So how can we assure na mag-aaral kami dyan sa school na safety? We have to consider that. Now, we also have to, we have this case, and I want to highlight this case of Sanchez. Okay? I hope that the legal team will also consider this. This case, ang ginawa nila was they filed this petition of writ of amparo. Petition for the writ of amparo. Pero what I want to highlight here is the Supreme Court itself recognizes that the presence of the police, okay, the presence of the police and their surveillance is actually a form of harassment which caused people, especially here, the petitioners, which caused them fear and anxiety. Meaning to say, even if wala silang ginawa dyan, you have to consider the June 10 incident. That's already a trauma. And then ngayon, nandyan ka pa rin. So how would you expect na babaliwalain yung presence ng mga police dyan? Kaya it's really material na yung mere appearance nyo dyan sa vicinity ng campus, sa vicinity ng central compound, causes fear, causes intimidation, causes harassment to the people and to the students. So you have to consider that.